Samantala, ilang oras pa lamang matapos ang pagragasa ni Glenda, isa na namang low pressure area ang nagbabantang maging bagyo at makaapekto muli sa ating bansa. Live mula sa Pag-asa, ibandila mo, Bettina Magsaysay. Julius, ngayon yung sinasabi nating low pressure area na yan ay kasalukuyang nasa 1,030 kilometers yan ng kanluran ng Northern Mindanao at inaasahan natin kung tutuloy-tuloy ito, papasok yan sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes o sa Sabado. Julius, ngayon itong low pressure area nito sa ibang mga Met agencies nakatuloy ito, papasok nakataas na to bilang tropical depression, pero ayon sa Pag-asa, monitor muna nila ito bago nila siguraduhin i-declare ito na isang bagyo. Kung sakali mabuo ito, papangalangan itong si Henry. Ngayon naman, Julius, na kasalukuyang nasa 270 kilometers kanluran ng Iba, Zambales ngayon itong si Glenda. Pero napanatili naman niya ang kanyang lakas na 140 kilometers per hour at pabugsong umaabot sa 170 kilometers per hour. Tatlo ngayon ang mga lugar na nasa storm signal number 1. Yan ay ang Zambales, Bataan at Pangasinan. Hindi naman biro ang naging epekto ni Glenda sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila at umaga pa nga lang naramdaman na ang pagbayo ng malakas na ulan, pati na rin ang malakas na hangin. Sa Barangay Culiat, Quezon City, kitang-kita ang pinsala ni Glenda. Mga nagbaksakang poste ng kuryente at puno. 4 na sasakyan naman sa Visayas Avenue ang naipit din sa bumaksak na pader. Binaha rin ang Quezon Avenue underpass, kaya pansamantalang sinara ito at binomba ang tubig papalabas. Sa Rojas Boulevard, hindi naman kinaya ng stoplight at road sign na ito ang lakas ng hangin. Di naman nag-aksaya ng oras ang MMDA. Kahit umuulan at humahangin pa, nag-umpisa na silang mag-clearing operation. Kasi marami po talagang nakakalat ng mga puno eh. Kailangan malinis po yan bago sila makadaan ng maayos. Nagsagawa naman ng sandbagging ang MMDA sa Manila Bay pangontra sa inaasahang storm surge. Swerte naman at low tide kanina nung tumama si Glenda sa lugar. Samantala, halos zero visibility naman kaninang alas 9 ng umaga sa EDSA dahil sa lakas ng ulan. Binaha ang Kamuning flyover at bahagi ng Annapolis EDSA at Bendia. Sa Makati, gumuho ang isang bahagi ng pader ng isang mall. Sa Magallanes, 2 sasakyan ang nabaksakan ng puno pero maswerteng walang nasaktan. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, 20 na ang patay sa panalasa ni Glenda, karamihan sa kanila nabaksakan ng puno. Umabot naman sa mahigit 500,000 mga individual o halos 100,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyo. Karamihan ay sa Region 5. May 532 evacuation centers na sa NCR, Region 3, 4A, 4B, 5 at 8. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Babe Singson na tuloy-tuloy ang clearing operation sa NCR, Quezon, Northern Samar, Bicol Region at iba pang mga lugar na binayo ng bagyong Glenda. Kansilado na rin bukas ang klase sa maraming eskwelahan sa Metro Manila, gayon din sa Calabarzon at Bulacan. Naghain kanina ng resolusyon ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council na magdeklara muna ng cleanup day bukas para sa mga paaralan, pero depende pa rin ito kung papayag ang mga mayor. Julius, patuloy na nga lalabas itong si Glenda, at inaasahan natin na imbes na bukas ng hapon siya lalabas ng Philippine Area of Responsibility ay bukas na ng umaga ito lalabas ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, Julius, wala ng epekto itong si Glenda sa atin. Subalit, meron pa rin konting paghatak siya ngayon dun sa tinatawag natin na habagat o southwest monsoon. Ibig sabihin lamang nito, makakaranas ng mga occasional o paminsan-minsan pag-ulan dyan sa bahagi ng Luzon, pati na rin sa kanlurang bahagi ng Visayas. Pero ayon naman sa Pag-asa, itong southwest monsoon na ito ay weak lamang. Ibig sabihin, kung sakaling uulanin tayo, hindi naman ganong kalakas ang inaasahan natin. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Julius, balik sa inyo. Maraming salamat, Bettina Magsaysay.